Pakinggan natin itong interview sa lawyer ni Zaldico. Tingnan natin kung sino ba talaga yung nagsasabi ng totoo. Kung kinausap ba talaga ang pangulo ng lawyer ni Zaldico para i-blackmail siya. So kung hindi i-cancela yung passport, ay hindi na magbibigay ng videos si Zaldico. So pakinggan ho natin. Okay. Parang wala naman. Kasi, wala akong rason para isipin na meron siya ibang passport eh. Oo. Wala naman siya sinasabi sa akin. Pero, di ba yung huling statement ni Pangulong Marcos, merong isang abogado na lumalapit sa kanila na trying to compromise na huwag i-cancela yung kanyang passport in exchange for hihinto na siya sa paglalabas ng mga videos. Narinig kita eh. Hindi na. Di ba? Narinig niyo yan. Nabasa niya din yan. Man daw ikaw yan. O meron pa bang ibang pwedeng abogado ni former congressman ko na lumalapit o kumakausap sa Office of the President? Wala akong alam eh. Meron siya mga ibang abogado nung nakaraan. Pero yung nag-handle ng kaso niya ngayon, alam ko ako lang at saka yung mga abogado sa law office ko. So, pwedeng meron pero I don't think so. Basta for sure, hindi ako yung kumausap sa Malacanang. Wala naman akong kilala doon. At saka, sino pa naman ako para mag-blackmail ng presidente? Pag kilala. Di ba? Sino ba yung lawyer na magba-blackmail sa isang presidente? Di ba? Wala naman sa character ko mag-blackmail. Oo, pero ibig sabihin, yung kwento na gano'n na binanggit mismo ng Pangulong Marcos, even from the sa side ni Zaldico, kung meron mang iba, imposible na he will compromise na meron sasabihin ganyan na para in exchange for his passport, hindi na siya maglalabas sa video. Hindi ka paniwala, ganon, tingin mo? Ano kaya sa tingin nyo? Kapani-paniwala ba? Sino bang lawyer magsasabi sa isang presidente? Do you think bobo yung lawyer magsasabi ng ganon? In exchange? Presidente yan. Nasa kanya yung power. Napaka-powerful yung presidente. Kasi yung cancellation ng passport, wala naman sa palasyo yun eh. Ang magdedesisyon nun, Sandigan Bayan eh. Sandigang Bayan ang magdesisyon kung ikakansela yung passport. Hindi naman galing sa office ng presidente. Alam naman natin na independent ang Sandigan sa executive. So, paano mo ipaparking away yun? Hindi mo naman kontrolado. Diba? Pero ano ba ang binibigay nyo ngayong legal advice sa kanya? Kasi for now, nilabas niya sa lahat ng mga videos, he is trying to link everyone eh. Parang somehow this is creating parang destabilization or chaos among pati mga lahat na link na si Sandro Marcos, si First Lady, pati nga sila former speaker. Ibig sabihin, when will this stop? At saka ano ba ang advice nyo? Alam nyo, malilink talaga yan kasi yan si Zaldico ang pinaka malaking magnanakaw. Magnanakaw yung taong yan. So kilala niya yung mga kapwa magnanakaw niya. Sino yung mga kasama niyang nagnanakaw. Kaya yun yung yun yung punto doon. Kasi ang challenge lahat pati ang ICI is for him to come home. Ano ba ang tingin nyo na advice na bigay nyo dapat sa kanya? Wala akong advice sa kanya tungkol dun sa mga video niya, Danny. Kasi yun yung testimony niya eh. And palagi ko sinasabi na ang abogado hindi dapat nakikialam sa testimonya ng witness. Yun, testimonya. Dapat yung mga abogado, hindi ka, kasi sarili yung sarili mo gali, that's a personal. So hindi ka dapat nangingialam yan. Katulad na lamang dun sa Blue Ribbon Committee. Meron silang resource person dun. Meron silang may gustong magsasabi yung witness. Dapat hindi yan sila, hindi yan dapat sila ino-impluwensyahan, hindi yan sila dapat kinakausap. Hayaan mo yan silang magsabi kung ano yung nalalaman nila, di ba? Para walang hindi mo siya, hindi galing sa iyo yung influensya.
para makita natin yung katotohanan. So ganito din yung nangyari kay Zaldico. So personal testimony niya yan kasi yan yung naranasan niya. Yan yung kaya detalyado yung mga sinasabi niya. Bakit niya sobrang detalyado? Kasi totoong nangyayari. Diba? Hindi katulad doon kay Inday Sara. Ano yung sabi niya kay Inday Sara? Nagnakaw lang ng pera si Inday Sara. Pero after doon, wala na siyang nasabing ganito, magkano, sino yung mga involved. Wala. Yun yung ano doon, yun yung kaibahan. Pero itong personal testimony ni Zaldico, detalyado kasi nangyayari talaga. Di ba? Kliyente. So hindi ko siya ina-advisean doon. Ina-advisean ko lang siya kung anong nangyayari sa kaso, kung ano yung mga accusation sa kanya, kung for example, narinig ko na meron na raw yung freeze order, yan, ina-advise ko sa kanya kung ano mga remedies, anong options niya. Pero yung testimonya niya mismo doon sa mga video, hindi ko pinapakialaman yun. Whether destabilizing yun or hindi naman. Magsasabi lang naman ng totoo yung tao. Feeling kasi baka mamatay siya, baka patayin siya ng kung sino man, And ang feeling niya dapat parang yung last will testament, yung message niya. Tapos yung katotohanan, as far as he's concerned, ilalabas yung katotohanan bago nga mamatay siya. So, wala naman siyang political plans. Tinatanong ako palagi kung meron siyang kausap na ibang grupo na political. Sabi ko, wala. Wala siyang kausap na gano'n. Pero meron, unstable bang gobyerno? Mukhang hindi naman. Oo. Pero yun nga gusto ko itanong sa iyo. Sa yung mga communication with him, ano ba nakukuha nyo sa kanya? Talaga, how serious ba talaga yung death threat sa kanya? Na parang feeling niya talagang mukhang may mangyayari sa kanya the moment he steps, di ba, sa soil natin, sa bansa natin, na merong may mangyayari sa kanya na talagang seriously kinukonsider niya, kaya hindi siya muna uuwi. Oo, alam mo naman, Danny, ang fear subjective, di ba? Oo. So, walang... kahit naman gobyerno kalaban mo, AFP kasama nila, police, men in uniform. Yun yung kalaban mo dyan, di ba? So, hindi mo kontrolado yung iba nga. Kunwari, doon, kinulong doon, tapos may aksidenteng nangyayari, patay. Kaya nga, tama yung ginawa. Para sa akin, may personal opinion. Mas maigi mo nang ipalabas mo lahat ng nalalaman ni Zaldico. Pagkatapos na ihayag niya, nasabi niya lahat. Pagkatapos, uwi siya dito sa Pilipinas. O hintayin niya munang maging iba yung namumuno, di ba? Tapos doon, alam naman nating matagal yung proseso dyan sa kasuhan sa Pilipinas. Pwedeng maghusga sa atin na hindi ka dapat matakot. Naniniwala nga sa iba sa atin sa mundo. Diba? So hindi naman natin pwedeng husgahan siya. Huwag ka matakot, walang papatay sa'yo. Number two, hindi mo naman magagaranti yan Ilan ang beses tayo nakakarinig ng mga pinapatay sa preso, sinasaksak sa kulungan. Pinapatay nga. Habang may isang nabasa ako a few years ago, yung isang politiko na nakakulong na, sinerve ng pulis, namatay pa lumaban daw, parang, diba? Hindi kontrolado yung environment. That's what I always say. Wala siyang kontrola Wala siyang security doon. So, talagang takot siya na whether or not may karapatan siya matakot o dapat hindi siya matakot. Subjective yan Sino ba naman tayo magsabi na sa kanya na huwag ka matakot? Oo. Pero, yung bang syempre, you're a lawyer yourself, di ba? Yung mga sinasabi niya kasi, from a legal standpoint, naririnig ko, pati sa mga social media at saka mga legal luminaries, this will not stand in court Ibig sabihin, ito puro mga hearsay lang at saka it was not done, walang sworn affidavit, it was not done under oath. Hindi naman yan kaso, di ba? Kaya nga, testimony nga, nagsasabi lang siya. Bakit naman yan magsusor ng
affidavit, bakit kailangan niya pang magpa-notaryo? In fact, hindi man yan wala man siya sa korte. Ang gusto niya lang na malaman ng taong bayan na ganito yung nangyayari. So wala naman siya sa korte, so kailangan pa bang yun? So ngayon, sinasabi niya, ngayon ang role ng mag-iimbestiga dyan, so susuriin kung totoo ba yung mga sinasabi niya. Bakit marami nang bersamin, tinanggal ba or nag-resign, Bakit may mga naapektuhan, may na talaga naramdaman talaga nila, diba? May impact talaga yung pagkasabi ni Zaldico, diba? So, ibig sabihin, hindi talaga tatayo sa korte. So, tingin nyo, how can we be convinced? Tatayo yan, hindi muna ngayon. Kasi kung ngayon talagang titirahin yan, there will be a opinion ko lang to, ha. I'm sure, siguro, there will be a perfect time na talagang tatayo yan sa korte. Pero sa ngayon, delikado yung buhay niya. Kasi ngayon, sinasabi niya pa, wala siyang nakuhang pera, tapos lahat kumita, parang gano'n. Napakahirap paniwalaan. I'm sorry, attorney, pero yun ang paniniwala ng marami. Di ba, attorney? Pwede. Sure. Yung whether or not it will stand in court, totoo naman yun. Kasi, pero wala naman tayo sa korte. Yun, tama. tama. Bawat testimonya ng tao sa korte, dapat under oath. In fact, hindi lang under oath, dapat cross-examine ka. Yun, cross-examine. Diba, yun yung dapat ginawa ni Orley Gutesa? Cross-examine, iimbestigahan talaga yung mga sinasabi niya. Totoo ba yun? Hindi ka agad mong sabihin na may prejudge ka na kaagad. Hindi totoo yun. Hindi mo pa nga naimbestigahan, hindi mo pa nga sinuri kung ano yung mga sinasabi niya. Totoo ba? Sabi mo kaagad, hindi. May prejudge ka na. May testigo, like I said, dying declaration niya na feeling niya mamamatay, papatayin siya. So sabi niya, ilabas ko na lahat ito. Yun yung right term. Dying declaration. Magaling man talaga yung mga lawyer. Yeah. So dying declaration. So bago siya kukunin ni Lord or sino ba yung dyan, pupunta siya sa kumulang buhay. So sinabi niya na lahat. Nasa sa inyo na yan kung maniwala kayo o hindi. Diba? So kung kayong nasa gobyerno, dapat imbestigahan kung ano yung mga sinasabi niya. Kasi si Zaldico, hindi naman to ordinaryong tao. Isa siya sa pinaka importanteng taong gumawa ng budget sa Pilipinas. So napakabigat talaga yung personalidad dito ni Zaldico. Alam niya. Di ba? May plano man, napatayin ako. So wala naman siyang intensyon na mag-initiate ng kaso sa korte. Sinasabi lang niya yung katotohanan. Now, whether maniniwala ka or hindi, kanya-kanya na tayo dyan. Tama. Kasi alam mo sa rules ng ombudsman, for example, or ng DOJ, pag mayroong isang tao nagsumbong, hindi naman kailangan for example, ikaw ninakawan yung bahay mo. Di ba, hindi mo naman alam kung sino nagnakaw, hindi mo naman nakita dahil tulugan nung ninanakawan ka. Kailangan ba na affidavit? Mag-imbestiga yung pulis? Hindi naman, hindi ba? Lalo na yung ombudsman, kung mayroong reklamo tungkol sa isang diba, tama yun. Once na may narinig kang information, lalong-lalo na sa mga ganitong napaka-importante, we're looking for a solution. We want to know sino talaga yung salarin. So kung may mga information kang ng ganito, so imbestigahan. Di ba? Tanggapin mo, ito, maganda siguro to. So ngayon, paniwalaan mo ba kaagad? Of course, hindi. Scrutinize mo muna. I-validate muna natin ito. Diba? Problema kasi nila nito, binubobo nila yung mga taong bayan.
ginawa nilang blurred. Katulad namang prejudge na sila kaagad. Hindi bobo yung mga tao. Diba? So ito sinasabi niya, legal ano to siya, a lawyer to. So yung trabaho ng DOJ, kung may, di ba, hindi mo na kailangang, kung may nakita kang itong mga ganito, so dapat anuhin mo yon, imbestigahan mo. Di ba? Siya, na public, at meron kang information, pwede nga anonymous complaint eh. Anonymous complaint. Dapat i-investiga eh. Sa ibang bansa nga, kahit walang pulis, nagda-drive ka, red yung lights, walang pulis, pero may nakakitang pinicturan ka, anonymous yung walang pangalan, traffic ka pa rin doon, fine ka pa rin doon, bayad ka pa rin doon, pwede ka pa ngang kuna ng driver's license. Walang pulis, yung nagsumbong walang pangalan, pero yun nga, meron siyang photo or merong ebidensya. Pero yung pangalan hindi binigay. Di ba pwede yun? Kung meron kang ganyan na mukha namang credible, imbestigahin mo. It's up to you. That's on you. Imbestigahan mo. Di ba? Yun yung ginagawa ni Marcoleta doon sa Blue Ribbon Committee. Andyan na yung mga diskaya. Imbestigahan. Ba't ang dami pang satsat na kisyo, ganito, ganyan. Isauli mo muna yung anong korte ang gagawa niyan. Ngayon, yung mga binalik na pera at mga sasakyan nila Alcantara at sino yung isa? Hernandez. Saan na ba yung pera niyan? Malaking tanong din yan. Di ba? Saan man napupunta yung mga perang kinuha nila? Huwag tayong magbulahan dito. Kung ayaw mo imbestigahin. Oo. Pero kasi katulad in the case of Orly Gutesa, 'di ba kahit paano merong shade of yung kanyang credibility, 'di ba? Kasi 'di ba na-question yung kanyang pagnonotaryo, falsified daw. Pero ibig sabihin, may sinumpaang salaysay siya, umarap siya sa Senado at 'yun isa sa mga basis na sinusundan ngayon. Itong reporter na to, balik-balik yung tanong. Sabi nga, wala nga sa korte siya. Wala nga sa korte. Nagbigay siya ng testimony sa mga nalalaman niya. So, it's up to you kung maniwala ka o hindi. Kung may credibility ka, nasa gobyerno ka, dapat mong imbestigahan yan kung totoo man yan o hindi. Diba? Kasi unang-una, si Zaldico ay kongresista. O napakalaking role niya sa paggawa. Pabalik para na yung sirang plaka nito. Nandun siya sa paggawa ng budget ng Pilipinas. So alam niya. So iba kung si Kiko Barsaga yung nagsasabi niyan, ay pwede pa tayong magdududa. Bakit? Kasi si Kiko Barsaga hindi siya kasama doon sa paggawa ng budget. So hindi ka panipaniwala kung si Kiko Barsaga ang nagsabi niyan. Mga testimony yan. Example lang to ha. Kudos to Kiko Barsaga. Galing mo sir. Pagpatuloy mo lang yan. Pero ang testimony si Zaldico ay ibang usapan yan. Kahit sinong lawyer pa yung magsasabi yung nila, masasabi nila sa ganito. Malaking yung mga
siniwalat ni Zaldico. Diba? So ngayon, balik tayo dun sa napalayo na tayo. So, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? So, kayo na ang maghusga. May sarili-sarili tayong opinion. So, yun lang yun. At least narinig natin yung side ng lawyer ng pinagbintangang binakmail yung Pangulo. So, I don't know kung totoo or hindi. Pero, yun na, may sarili-sarili tayong opinion, pag-iisip, ano kaya sa tingin nyo?